Hoy Sam, anong magandang isunod na step pagkatapos nating mag-cartwheel? Tanong ni Sheila sa kanya. Siya ang pinakamagaling mag-choreograph sa kanilang barkada na kabilang sa cheering squad. E di magtatakbuhan tayo sa likod habang nasa unahan sila May. And then magpa-form tayo ng pyramid. Tugon niya. Ay, okay yan. Sige, practice na tayo. Karamihan sa kanyang barkada ay mayayaman. Siya lamang ang medyo below average ang katayuan sa buhay. Kaya't kahit nahihirapan, tinitipid ni Sam ang baon upang makasabay sa mga kaibigan. Kapag may nausong gamit, agad na meron ng mga kabarkada at hindi siya nagpapahuli. Ang naipon ay binibili niya ng mga gamit na katulad ng sa mga kaibigan. Dahil spoiled ang karamihan sa mga kabarkada, grabe ang mga ito kumanlait. Para maging nakikilait din siya. Kahit minsan ay naaawa na siya sa kanilang biktima, katulad ni Makoy Kolokoy. Hindi niya alam ang tunay na pangalan ng lalaki. Kilala lang ito bilang Makoy Kolokoy. Dahil yun ang tawag ng barkada. Hindi na niya inalam pa dahil parang hindi naman yun importante. Nasa section 1, payat na payat at lahat sila'y nawiwirduhan sa lalaki. Ay, tingnan niyo, pupunta si Makoy Kolokoy sa kantin. Tara, asarin natin, suwestyon ni May, ang pinakasalbahe sa grupo. Pinuntahan nga nila si Makoy. Kakain ka ba, Makoy? Damihan mo nang hindi naman bumakat yung ribs mo. Banat kagad ni May, halatang na-offense si Makoy. Ngunit hindi siya tinantanan ng kanyang mga kasama. Fourth year na tayo, ang late mo pa rin. Siguro hindi ka patuli, gatong pa ni Sheila. Naikinabungis-ngis ng lahat maliban sa kanya. Tara na guys, walang mangyayari sa atin kung hindi tayo magpa-practice. Baka mamaya maagaw ng taga-kabilang bayan ng ating trono. Inaba ni Sam ang usapan upang tigilan ng mga kaibigan si Makoy. Tila natauhan naman ng kanyang barkada. Naku, hindi nila pwedeng agawin ang pinaghirapan natin. Let's go girls, sabi ni May. Ngunit bago tumalikod ang kaibigan, may huling hirit pa si May kay Makoy. Sige Makoy, pataba ka ha? Anito bago tumawa. Nang makalayo sila sa kantin, pinagsabihan ni Sam ang mga kabarkada. Kawawa naman si Makoy, parate niyo na lang inaaway. Aba, mukhang may gusto ka kay Makoy ah. Yak Sam, kapag nalaman namin na nakipag-usap ka sa nerd na yon, aalisin ka namin sa grupo, banta ni May sa kanya. Natameme si Sam, mahirap maging kalaban si May. May impluwensya ang babae sa school at kaya-kaya nitong alisin siya sa pep squad. Dahil ang ama ng kaibigan ay isa sa mga malalaking mag-donate sa eskwelahan. Tuwing Foundation Day ng St. Michael, may fair. Active ang grupo ni na Sam na nagpa-participate. Nang taong iyon, naglagay sila ng marriage booth na patok sa mga estudyante. Ay, ayun si Makoy oh, turo ni May. Kanino kaya natin may kakasal yung Kolokoy na yan? Naku, wala namang papayag pakasal dyan kahit peke. Bumungis-ngis na naman si May. Dumaan si Evelyn, ang pinakamatabang babae sa campus. Nagkindatan si May at Sheila. Hinila si Evelyn na panay naman ng protesta, habang si May ay pilit na dinala si Makoy sa booth. Sa pilitang naikasalang dalawa, "You may now kiss the bride," sabi ng kanilang pari-parian. Tila hindi malaman ni Makoy kung saan nahalikan si Evelyn. Tila diring-diring hinalikan ni Makoy si Evelyn sa may tenga. Kakaunti lang ang tigihawat doon, ngunit tumirit ang pari. I'm sorry, pero hindi pwede sa tenga. Meron ba namang ganun? Walang ibang choice si Makoy kung hindi dampihan ng halik ang labi ni Evelyn. Nang matapos, nag-chorus ng yak ang lahat ng naroon, maliban sa kanya. Minsan nagkaroon ng science fair, pinagkaguluhan ng ibang estudyante ang project ni Makoy. Isang plastic jar na ang pinakailalim at pinakatakip ay gawa sa rubber. May maliit na butas ang takip at doon ay may nakaipit na sigarilyo. Tila tuwang-tuwa si Makoy dahil maraming humanga sa project niya. Nang ipatawag siya ng guro, pasimpleng lumapit si May sa gawa ni Makoy at binaligtad ang may sinding sigarilyo. Nasunog ang rubber lid at natunaw ang 2 plastic bags. Nang bumalik si Makoy, sira ng project niya. Malakas na humalakhak si May. Ready? Let's go St. Michael Arcangel! We're the best and don't you forget! Sabay-sabay na cheer ng squad ni na Sam. Matapos ng practice nang mapansin nila na ang Section 1 students ay papasok sa gym para sa kanilang PE. Agad na namataan ni May si Makoy. Aba, tingnan niyo si Makoy, ang luwang ng jersey. Nagmukha tuloy sa ranggola. Nito na narinig ng lahat. Tawanan ng lahat. Nagtangkang mag-shoot si Makoy. Pagtalon, hinila ni May ang shorts nito. Nakita ng lahat ang brief niya. Hindi yun pinalagpas ng PE teacher.
Pinatawag si May sa guidance counselor's office at pinahingi ng apology kay McCoy. Mula noon, hindi na pinagtitripan si McCoy ng kanyang mga kasama sa takot na maisumbong sa mga magulang. Prom night, lahat sila magkakabarkada ay talagang nagpasadya ng damit para sa okasyong iyon. Magandang maganda si Sam sa simpleng pink spaghetti strap dress. Simple lang ang ayos niya, nakataas ang mahaba niyang buhok at manipis ang makeup. Ang mga kabarkada niya ay nagpa-parlor pa. May mga jeweled pins at ipinagawa pa sa Maynilang mga damit. Pero hindi naman siya pahuhuli. Sila ang pinagtutuunan ng pansin ng mga boys at wala yatang tugtugi na walang kasayaw. Natanawan niya si McCoy sa hindi kalayuan. May kausap ng isang babaeng makapal ang salamin. Napansin niyang tumangkad na si McCoy. Tila mas mataas na ito sa kanya. Nang mapatingin si McCoy sa kanya, minitian siya ni Sam at gumanti naman ng ngiti ang binata. "Would you dance with me?" Tanong ni McCoy. At napansin ni Sam na nag-iba ng boses nito. Tatanggapin sana niyang panyaya nang biglang nagsidatingan ng kanyang mga kabarkada. "What's this is all about?" Tanong ni Sheila. "Niyayaya lang ako ni McCoy na sumayaw." Alanganing sagot ni Sam. "Hoy, ambisyosong lalaking payatot. Hindi porke hindi ka na namin pinagtitripan ngayon ay pwede mo nang isayaw ang isa sa amin. Look at yourself." Galit na sabi ni May sa binata. Hindi kumibos si McCoy, ngunit hindi pa rin binabawing nakalahad na kamay. "I'm sorry McCoy, next time na lang," sabi ni Sam. Pero tila hindi na kontento si May sa sagot. "Tell him na kahit kailan hindi ka makikipagsayaw sa kanya. Tell him what you think of him. Tell him, Sam." Nagbabanta ang boses ni May. "Hindi ako nakikipagsayaw sa'yo kahit kailan, McCoy. Look at yourself. Masyado ka namang ambisyoso." Hindi na natapos ni Sam ang sasabihin sapagkat tumalikod na si McCoy at tuloy-tuloy na umalis. Napansin niyang pinagtitinginan na pala sila ng lahat. "Party on guys! Once a loser, always a loser. Huwag na nating bigyan ng atensyon ng ganong klaseng tao," sabi ni May at naglakad na patungo sa dance floor. Hindi siya talaga nasiyahan sa prom night, nagsisisi siya. Ngunit wala siyang choice. Hindi na nakita ni Sam si McCoy sa mga sumunod na araw. Gusto niyang humingi ng tawad pero bigla na lang itong nawala. Maski noong graduation, hindi siya dumating pagkatapos ng ilang taon. Tila nakalimutan na ni Sam si McCoy at pati na rin ang guilt na naramdaman noon. Tinawag siya ng kanyang ina. Kakain na raw sila. Binalik niya ang yearbook sa estante at bumaba na upang kumain. Hindi alam ni Marcus kung anong dapat maramdaman sa muling pagkikita nila ni Samantha Manalo. Dapat siyang magpasalamat dahil sa mga kaibigan nito noong high school na nagbigay inspirasyon sa kanya para magsikap. Kahit mayaman ang pamilya niya, kinailangan niyang bumuo ng sariling pangalan. Pero nagdulot din ito sa kanya ng trauma. Pagkatapos ng prom, lumuwas siya ng Manila tumingin ng special exam para makagraduate. Hindi na siya umattend ng graduation at nag-gym siya. Nag-workout at nag-aral ng mabuti. Nagtapos siya bilang cum laude sa chemical engineering at nagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Nang makakuha ng karanasan, nagtayo siya ng sariling kumpanya at ngayon pangalawa sa supplier ng pharmaceutical products sa buong Pilipinas at Asia. Pero hindi pa rin siya masaya. Gusto niyang makilala globally. Inaasahan ni Marcus na magugulat si Sam sa kanyang itsura. Ngunit nang makita siya ni Sam sa opisina, hindi siya namukaan. Nakausap niya ito sa kabila ng mga problemang kinaharap. Ngunit napansin pa rin niyang kagandahan ni Sam na nagpabaliw sa kanya noon. Kinabukasan, nagpunta si Sam sa kanyang tindahan at agad napansin ni Gladys ang sira sa kanyang kotse. Kinuwento ni Sam ang nangyari kay McCoy o Marcus at ang mga nagawa nila noon. Tinanong ni Gladys kung ano ang plano niya. Ngunit nagdesisyon siyang dalhin na lang ang estimate ng damage sa kotse kay Marcus. Kinahaponan, tumuloy si Sam sa opisina ni Marcus. Nakipag-usap siya sa sekretariat nang makapasok, pinakita niyang estimate. Nag-alangan si Marcus at sinabing bumalik na lang siya kapag naipaayos na ang kotse. Naiinis si Sam sa sagot niya at nagkaroon ng mainitang palitan ng salita. Sa kabila ng tensyon, napansin ni Marcus ang ganda ni Sam at sa huli, may bumulalas na komento. "Ang sabi ko, ang ganda mo. Mabuti talam mo," yabang nito. "Siguro wala ka lang pera kaya ayaw mo kong bayaran," nangaasar na sabi ni Sam. "Makulit ka, kung ayaw mo sa suggestion ko, bahala ka. Ang kausapin mo na lang ang tunay na may-ari ng sasakyang nakabangga sa'yo. Ikaw na rin ang bahalang maghanap sa kanya," sagot ng binata. "Sandali lang, wala namang ganyanan. Sobra ka naman. Sige, payag na ako sa suggestion mo. Ako na muna mag-aabono." "Yun naman pala eh,
Nakangiting pahayag ng binata. Sige, babalik na lang ako kapag naipaayos ko ng sasakyan. Pagtatapos niya. See you. Nakangisi ito ng tingnan ni Sam. Che, pumogi ka lang, ang yabang mo na. Kung hindi ko pa alam, patay na patay ka sa akin noong araw. Napakunot noo si Marcus. Oops, huwag ka mag-deny no, don't tell a lie. Aminin. Hindi na hinintay ni Sam ang sasabihin ng binata. Lumabas na siya ng opisina ni Marcus. Agad na dinala ni Sam ang kotse sa talyer kaya balik taxi siya pansamantala. Naisipan niya mag-grocery pagkagaling sa talyer. Naalala niyang kakaunti na ang kanyang supplies. Umuwi na rin siya pagkatapos noon. Agad niyang binuksan ang kanyang mailbox pagdating sa kanyang apartment at kinuhang mga sulat doon. Pagpasok sa loob, pinatong niyang mga sulat sa center table sa sala at dinala naman ang mga pinamili sa kusina. Nagluto na rin siya ng hapunan at dinala iyon sa sala habang kumakain. Inisa-isa ni Sam ang mga sulat, kalamitan doon ay mga bills. Itatabi na sana niya mga yon nang mahagip ng kanyang mga matang isang maliit na envelope. Kinuha yun ni Sam at binasa. Isang invitation sa kanilang high school reunion. Paano kaya nila nalaman ang address ko dito? Naisip niya. Baka hiningi sa inay niya. Binasa muli yun ni Sam at napangiti. Nang mga sandaling iyon pa lang, excited na siya. Sa darating na Sabado na yon, gaganapin ang pagtitipon sa function room ng isang bagong tayong hotel sa katabing bayan ng San Miguel. Dadalo kaya si Kolokoy? Muli siyang napangiti. Nang gabing iyon, panay ang isip ni Marco sa kanyang pinsan at kapatid. Ilang ulit na niyang tinatawagan ng dalawa sa cellphone, subalit walang sumasagot. Naka-off yatang pareho ang cellphone ng dalawa, nag-alala na talaga siya. Lalo pat halos oras-oras kung tumawag ang amang congressman na nabuntis ni Noel. Naalala ni Marco si Sam. Masyado siyang natawa sa ginawa ng dalaga ng umagang iyon. Hindi niya inakalang malakas din palang sense of humor nito. Noong high school sila, pulos kasupladahan na nakita niya sa dalaga. Well, not really, he must admit. Kaya nga siguro niya niyayang magsayaw si Sam noong prom nila dahil nakita niya sa mga mata ng dalaga na iba ito sa mga kaibigan. But that was before the prom night. After that, nalaman niyang walang pinagkaiba si Sam sa mga kaibigan. Naputol ang kanyang pag-iisip ng tumunog ang telepono. Agad niyang dinampot yon. Hello? Iho, ano bang balita kina Noel at Matel? Nag-aalalang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. Wala pa rin akong balita, ma. Nag-aalala nga rin ako kasi panay ang tawag sa akin ni Congressman. Sabi niya sa ina, ano po bang sabi ni Papa? Wala, ewan ko ba dyan sa papa mo? Parang walang pakialam. Halos nakikita na ni Marcos ang reaksyon ng mukha ng kanyang ina, naka-smid ito. Siya nga pala, may dumating na invitation dito para sa'yo. Invitation? Para saan? High school reunion nyo. Excited na tugon ng ina. Kailan yan ma? Sa Sabado na, sa King's Palace Hotel, sa kabilang bayan. Para namang wrong timing yan ma. Naku, kung ako sa'yo, hayaan ko na lang si Noel at Matel. Hindi ba't pinutol mo ng access nila sa ATM? Hindi magtatagal at mauubos din ang pera ng dalawang yon. Malakas gumastos ang mga yon. At saka, I know you need a break, iho. Pagtuunan mo naman ang pansin ng sarili mo. Aba naman, iho, magte-30 ka na? Kailan mo ba kami bibigyan ng apo? Mahabang pahayag ng ina. Akala ko ba, alalang-alala kayo sa dalawa. Bakit parang bigla na lang yata kayong nag-iba? Natatawang sabi ni Marcus. Matanda na kami ng papa mo. Gusto na namin magkaapo. Baka naman maunahan ka pa ni Matel. Isa pa, baka mamaya may makita kang babae sa reunion. Yung pwedeng pakasalan. Tila nagpapanta siyang kanyang ina. Bigla na namang sumagi sa isip ni Marco si Sam. Sigurado siyang dadalo ang dalaga. And he wanted to see her again. Sige ma, dadalo na lang ako ng reunion. Ay, salamat naman. Sinabi ng nakausap ni Sam sa talyer na aabuti ng 1 linggo bago niya makuha ang kanyang kotse. Nalumo siya dahil plano pa naman niyang dalhin yon sa reunion. Nagsuggest naman si Gladys na pwede naman siyang mag-rent ng sasakyan. Agad naman niyang nagpa-reserve ng 1 kotse upang gamitin sa darating na Sabado. Nang makauwi, agad siyang naghanap ng formal dress sa kanyang closet. Nang wala siyang magustuhan, nagdesisyon siyang bumili na lang ng bago. Kinabukasan ay pumunta siya sa Rustan's kasama si Gladys upang bumili ng damit. Marami-rami rin siyang pinagpipilian. Isang spaghetti strap na long dress ang kanyang nagustuhan. Kakaibang kulay noon. 3 shades ng blue. Mula strap hanggang ilalim ng dibdib ay very light blue na halos puti na. Mula ilalim naman ng dibdib hanggang ibabay patingkad ng patingkad ang pagkakaasul noon. Bagsak ang fabric kaya naman bakat ang magandang hubog ng kanyang katawan kapag suot niya na yon. Bumili rin si Sam ng sapatos na bagay sa damit na yon. Tinanong niya si Gladys kung ayos na ang kanyang nabili. Tama, bagay na bagay sa'yo.
Lalong nako-compliment ng pagiging morena mo. Talaga ha? Oo naman. Bilisan mo na, nagugutom na ako, sabi ni Gladys. Naghanda ng gusto si Marcos para sa reunion. Pumunta siya sa barbero at nagpagupit ng buhok. Hindi pa Sabado ay pinaplansya niya na kay Luding ang kanyang susuotin. Para siyang teenager na hindi niya maintindihan. Noon lang ulit siya na-excite ng gusto. The last time was when he asked Sam to dance sa prom. He knew everyone would be surprised if they saw him. Ngunit alam niya ang pananabik na kanyang nadarama ay dahil sa muli nilang pagkikita ni Sam. Sir, this is your coats and tie. Anything else doing you for? Tanong sa kanya ni Luding. Talagang mahilig mag-English ang kanyang katulong. Napangiti na lang si Marcos. Wala na Luding, salamat. No thanks, sabi ni Luding na nakangiti pa. Sabado, umaga pa lamang ay umuwi na si Sam sa San Miguel. Gusto niyang makapagpahinga bago pumunta sa reunion sa gabing iyon. Pagdating sa bahay, agad niyang sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa reunion. Aba, dapat na magpahinga ka na kaagad, sagot ng kanyang ina, tila excited din. Ikaw ba naman ay may isusuot na? Tanong ng kanyang itay. Siyempre naman tay, mabuti kung ganun, kailangan ng anak kong pinakamaganda sa reunion. Hala, mananghalian na muna tayo at nagrereklamo na itong tiyan ko. Tumayo ng kanyang inay mula sa kinauupuan. Pagkatapos kumain, pumanhik na si Sam sa kanyang silid. Nagpalit siya ng damit pambahay at maghapon siyang natulog. Bandang 4:00 nang magising siya. Pagkatapos magmeryenda, naligo na siya. Tinaas ni Sam ang kanyang buhok at tinaya ng ilang hiblang hindi sumama sa pagkakatali. Nag-apply siya ng asul na eyeshadow at manipis na brownish na blusher. Na-emphasize nitong magandang hugis ng kanyang muka. Mapusyaw na pink lipstick ang pinahid niya sa mga labi, saka sinuot ang kanyang damit at sapatos. Sinadya niyang mag-iba ng style dahil alam niyang maraming magsusuot ng itim sa reunion. Bilang final touches, diamond studs ang nilagay ni Sam sa kanyang tenga at sinuot din ng choker. Nag-spray siya ng pabango at nilagay ang lahat ng kolorete at wallet sa isang simpleng white handbag. Muling sumulyab si Sam sa salamin at lumabas na ng silid. Ang ganda naman ng anak ko, manang-mana sa akin, sabi ng kanyang inay pagbaba niya sa sala. Aba naman, ako yatang ama, sabad naman ng kanyang itay. Mukha kang modelo sa Vogue, dagdag pa ng kanyang inay. Inay, Vogue po, hindi Bogs, natatawang pagtatama ni Sam. Bogs, Vogue, pareho lang yon. Nakita ko minsan sa parlor sa bayan. Natawa si Sam. Nagpaalam na siya sa mga magulang at tumuli na sa pagdarausan ng kasiyahan. Ngunit sadya at ang galit sa kanyang pagkakataon kung kailang malapit na siya sa pupuntahan saka pa tumirik ang sasakyang kanyang inarkila. Dahil namatay ang engine, napilitan si Sam na lumabas ng kotse. Pinagpawisan siya sa loob dahil wala ng aircon. Mabuti na lamang at waterproof ang kanyang makeup. Lalo siyang nainis na mapansing panay tricycle lamang ang dumaraan. Gusto niyang tawagan ng hotel at magpasundo. Subalit hindi naman niya alam ang phone number doon. Marahil ay may kalahating oras na rin siyang nakatayo doon at gusto na niyang umiyak. Nasayang lang ang paghahanda niya para sa gabing iyon. Nasa gitna si Sam ng pagmumuni-muni ng may humintong kotse sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Si McCoy. Need a lift? Tanong ng binatang nakangiti, tila natutuwa sa kanyang sinapit. Nainis si Sam. Tatanggihan sana niyang offer ng binata. Ngunit hindi siya makatanggi. Bumaba si McCoy mula sa sasakyan. Baka naman maliit lang ang sira, sabi niyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya naman pala, ubos ng gas mo. Are you that dumb? Hoy, hindi ako dumb. Patingin nga, tabi dyan. Pinaurong niya si McCoy at tinignan ng gauge ng gas na wala sa kanyang isip ang magpakarga ng gasolina sa sobrang excitement. Gamit ang kanyang cellphone, tinawagan ni Sam ang kanyang itay at sinabi ang nangyari. Nagpresenta naman ng ama na lagyan na lang ang gas ng kotse at ito na rin ang mag-uuwi noon. Pinagbili ng ama na iwanan ng susi sa ilalim ng gulong sa likod. Muling sumilip sa loob ng sasakyan si Sam upang kunin ang susi. Alis dyan, ilalak ko pang kotse. O baka naman gusto mong dumito ka na muna, nainis na sabi ni Sam kay Marcos. Masyado ka namang suplada, ikaw na nga itong tinutulungan eh. Baka gusto mong iwanan na lang kita dito, banta ng binata. Hindi mo matitiis na iwanan ako dito. May crush ka sa akin, remember? Ganti ni Sam, napakunot noo ito. O sabi sa'yo, huwag kang magde-deny. Katok nga misis, sinara na ni Sam ang pinto at napansin niyang tumatawa si McCoy. Tawa ka naman dyan, bakit misis ka ba? Natatawa na rin ang tanong sa binata. Gumanti naman ng lalaki. Excuse me, miss pa po ako, maarting sabi ni McCoy. Muntik nang himatayin si Sam sa pag-arte ng binata.
Yak, hindi bagay sa'yo. Mukha kang ewan. Lalo pa itong tumawa. Nasosorpresa si Marco sa sariling ginagawa at mga sinasabi. Hindi siya mahilig magbiro. Ang mga tauhan niya, maliban na lang siguro kay Luding ay ilang sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang epekto sa kanya ni Sam. Talagang nakakahawa ang pagbibiro ng dalaga. Isang bagay na ayaw niya sa isang babae. He wanted someone serious like him. But Sam's humor was infectious. Pati ang plano niyang pamukha ng dalaga ay naglaho na. Isa pa na sorpresa na si Marco sa gayak ni Sam. Lalong gumanda sa kanyang paningin ng dalaga, mukha itong model. Ano ba ang meron sa babaeng ito? Lihim niyang naitanong sa isip. Habang nasa daan napansin ni Sam na tila tense si Marcos habang nagmamaneho. Hoy, ano bang problema mo? Nasi-CR ka ba? What are you talking about? Para kang hindi mapakali eh. Ganito lang talaga ako kapag natigilan si Marcos, tila hindi alam ang dapat sabihin. Ano? Sige, tuloy mo. Sabi niyang medyo natatawa. Ano ka ba? Hindi ako nasi-CR. Basta mahirap ipaliwanag. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Naiintindihan kita. Tinapik-tapik pa ni Sam ang likod ni Marcos na lalo pang kinatense ng binata. Stop that, sabi nito. Ikaw ang bahala. Ito effective ba? Nilawit ni Sam ang kaliwang hintuturo sa kanan at kinagat pang labi. What in the world? Napanood ko to sa TV. Tingnan mo kamay ko para... Gross, ano akala mo sa akin, aso? German Shepherd. Nangiinis niyang sabi. Sumusobra ka na, Samantha. Cool it, relax ka lang. It was just a joke. Nakangiting sabi ni Sam. Kahit naman sino, hindi ka mapagkakamalang aso. Ang pogi mo yata ngayon, Makoy. Nang sabihin niyo ni Sam, napansin niyang nag-blush ang binata. Hoy, nagbablush. Tukso niya. Napakunot noon naman si Marcus. What did you say? Galit ng tono ng binata. Sabi ko, basa na sigurong kilikili mo sa pagbablush. Sa kanyang pagtataka, lalong namulang mukha ni Marcus. Totoo nga yata, hindi siguro naglagay ng antiperspirant, lalo siyang natawa. Maya-maya, natatawa na rin si Marcus. Kaya naman hanggang sa makapasok sila sa hotel, pareho pa rin silang nakangiti. Merong mahabang mesa sa labas ng magsaysay hall. Ang function room na pinagdarausan ng reunion. May dalawang babaeng nakaupo doon. Class of 89? Tanong ni Sam sa babae. Yes, Samantha? Samantha, ikaw nga. Remember me? I'm Evelyn. Tila gusto yata niyang himatay ng mga sandaling iyon. Ito ang babaeng sa pilitang ipinakasal ng kanyang mga barkada noon kay Makoy. Hindi pa rin naman nagbabago itsura ng babae. Marami pa rin itong tagiyawat. Of course, kamusta ka na? Tanong ni Sam. Heto, okay pa rin naman. Siya ba yung boyfriend mo? Tanong ni Evelyn na tinuro si Marcos na nasa kanyang tabi. No, hindi mo siya nakikilala, no. Siya si Makoy, sabi niya kay Evelyn. Nakita niyang nginitian ni Marcos ang babae. Grabe naman Marcos, ang laki ng pinagbago mo, kinikilig na sabi ni Evelyn. Well, ganun yata talagang buhay, nagbabago. Nakangiting pahayag naman ni Marcos. Ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Kailangan kasi mamaya i-announce ko ano yung nangyari sa mga buhay-buhay natin, paliwanag ni Evelyn. Well, right now busy ako sa business ko, maikling tugon ni Marcos. And what is your business? St. Mark's Pharmaceuticals? Nalaki ang mga mata ni Evelyn kahit si Sam ay nabigla. Ang akala niya ay mataas lang ang posisyon ni Marcos sa kumpanyang iyon. Yun pala yung binata mismo may-ari nun. Talaga palang asensado ka na? You own one of the biggest drug companies in the Philippines. Bulalas ni Evelyn. Oo, pero hindi illegal drugs ha? Pabirong sagot ni Marcos na ikinatawan ni Evelyn. Tahimik lang nakikinig si Sam sa dalawa. How about you, Samantha? Baling sa kanya ni Evelyn. May business ako sa Manila, although it's not as big as Makoy's. May stores ako ng purified water. May mga water purifiers din akong products. Nanliliit siya habang sinasabi yun. Baliwala yun kumpara kay Marcus. Kung ganun man ang iniisip ng binata, hindi niya nahalata. Nakangiti pa rin kasi si Marcus. Okay, pareho naman pala kayong successful. Ako heto, 5 ng anak. Anyway, pakisay na lang dito. Tinuro ni Evelyn kung saan sila pipirma. Nang matapos ay pumasok na sila sa maluwag na ballroom ng hall. Marami ng tao doon. Nasa tabi pa rin niya si Marcos nang lumapit sa kanila sina Sheila at May na kanyang namukhaan agad. Si Sheila ay medyo tumaba na, subalit halata pa rin ng mayaman dahil sa ayos na sosyal pa rin. Si May naman ay parang hindi tumanda. Tingin niya ay mas gumanda pang babae. Sam? Oh my, si Sam nga! Si Sheila ang unang nagsalita. Nang makalapit ang dalawa, agad siyang hinalikan ng dalawa sa pisngi.
Kamusta ka na? Ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Balita ko'y successful ang business mo sa Manila. Ani Sheila. Okay naman, kayo? Tanong niya sa mga dating kaibigan. Ako? Heto, tumaba na. 3 lang anak namin ni Peter. You remember Peter, right? Yung captain ball ng basketball team natin. Oh yeah, yung crush mo dati. Kayo rin pala nagkatuluyan? Oo nga eh, tila nahihiyang tugon ni Sheila. That surprised her. Hindi mahihayin ng babae noon. Ikaw naman, May, baling ni Sam sa isa pang kaibigan. Heto, single pa rin, sagot ng babae. Naku, jet setter na yang si May. Model ng Gypsy International, sabad ni Sheila nang tinutukoy ang sikat na line ng fashion clothing sa bansa. Really? That's good. Kaya nang palang ganda mo ngayon at talagang slim ka pa rin, komento ni Sam. Ngunit tila hindi naman nakikinig sa kanya si May, nakatingin ng babae kay Marcus. By the way, this is Makoy girls. Naalala niyo pa ba siya? Napanganga ang dalawang babae. Makoy? Nakakunot noong tanong ni Sheila. Hindi ba ikaw yung sa St. Mark's Pharmaceuticals? That is why you look familiar. I saw you somewhere. Natatandaan ko na, nakita kita sa isang news article. Ikaw si Makoy? Oo nga, Marcus Lina, right? Makoy, nagbibiro ka ba? Tanong ni May na nilahad ang kamay na tila. Nagpapahalik kay Marcus. Inabot naman niya ng binata, ngunit hindi hinalikan. Simpleng tango lang ang sinagot ni Marcus at halata sa mukhang pagkaasiwa sa dalawang babae. Oh gosh, I'm so sorry sa mga pinagagawa ko sa'yo noon. Apologetic na sabi ni Sheila. Me too, sabi ni May. Halatang nagpapakyut ang babae kay Marcus. Napasimangot si Sam sa ginagawa ni May. Masyado itong maarte at naiinis siya sa ikinikilos ng babae. Hindi pa rin kumibo si Marcus. Bagkus ay tumango lang ang binata. Maya-maya nagpaalam si Marcus sa kanila dahil may nakita raw itong mga kakilala. I still can't believe na siya si Makoy. Ang gwapo. Kamukha ni Ben Affleck. Samantalang noon payatot na, baduy pa. Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Sheila nang wala na si Marcus. No, nagkataon na nagkasabay kami. Pahayag ni Sam. Yeah, I read somewhere na bachelor pa rin yan. The most eligible in town. Only girls from the elite society nagiging girlfriend niya, right Sam? Kulang na lang ay sabihin ni May na kahit kailan hindi siya papatulan ni Marcus. Naiinis na talaga siya kay May. Hindi ako mahilig mag-research tungkol sa mga lalaki. Si Sheila naman na tila nainis din sa inasan ni May ay napangiti. Siyempre pa Sam, tayong hinahabol at never tayong manghabol ng mga lalaki. Right May? Whatever. I saw someone I know over there. Sige Sam, good luck na lang sa agwa de agogo mo. By the way, what kind of a business name is that? Eh Sheila, magpa-slim ka naman. Baka sa susunod, hindi ka na magkasya sa pintuan. Tumawa pa si May ng malakas bago umalis. Ang yabang ng babaeng yan, hindi naman kagandahan. Sobrang payat, anorexic siguro. Kung alam ko lang na ganyan yan, hindi ko na inimbitahan. Inggit lang siya. May crush din kasi yan kay Peter ko. Sabi ni Sheila.